Isa po akong kasangbahay at hindi po ako nakapag-aral. Lagi po ako minamaltrato ng aking amo kahit wala naman po akong maling ginagawa. Sinusunod ko po lahat ng inuutos niya. Tama po ba yung ginagawa niya kasi siya po ang nagpapasahod sa akin? Ano po ang dapat kong gawin? At upang sagutin po yan, nandito po ang ating panauhin ngayong araw po na abogado via Zoom. Let us welcome Attorney Rex Resurreccion. Attorney Rex Resurreccion, of course, is a junior associate lawyer of our partner law firm, the Abo Law Firm. Attorney Rex, good afternoon po. Yes, this is Attorney Dot with Ma'am Annie Rentoy. Welcome po. And nakita po ba ninyo yung ating pong pagsasadula, ng pagmamaltrato? Opo. Go ahead po, Attorney Rex. Opo, malinaw po sa video na meron talaga pong paglabag itong ating employer. Opo. So ano po ang dapat gawin ng ating katulong, yung pong house helper po natin, since nakita naman po natin na hindi lang siya verbally abused, she is also physically and mentally abused. Attorney Rex, go ahead po. Yes po, ayon po sa ating batas, ito yung tinatawag na kasambahay law or yung Republic Act 10361, mahigpit pong ipinagbabawal ng ating batas ng any form of abuse sa ating mga kasambahay. Mapa ito ay physical, psychological, or verbal abuse po. Even economic abuse, bawal din po yun. So malinaw po sa ating nakitang video at sa tanong ni ang ating kasambahay, ang pang-aabuso po na ito ay pinagbabawal po ng ating batas. Ngayon po, maaari po niyang gawin is dapat po siyang i-report ang anumang form ng abuse, in this case, pang-abusong physical, i-report po niya ito sa pinakamalapit na any barangay official or kung hindi man, ay dun po sa local social worker or sa ating mga kapulisan. Yun po ang unang hakbang kung saan dapat siya ay ma-rescue sa ganung pang-aabuso at subsequently siya ay matulungan ng ating gobyerno na mabigyan ng tinatawag na rehabilitasyon or serbisyo na kung saan is maibsan ang kanyang nagawa sa kanyang pang-aabuso.